Dikit. Pikit na ta, pikit. Araw-araw pinaliliguan ni Aling Emma ang anak na si MJ. Dahil hindi nakakakilos mag-isa at halos butot balat ang katawan, maingat si Aling Emma sa pag-aalaga sa bata. Pero si MJ hindi na sanggol. 13 years old na siya ngayon. Kung ikukumpara po sa normal na mga bata, nasa ano lang po siya. Siguro ang taas niya, mga nasa 1 year old lang. Pati yung katawan niya maliit. Hindi alam ni Aling Emma kung bakit hindi lumaki tulad ng ibang bata si MJ. Siyempre po ma'am, naaawa po talaga ako sa anak ko. Saging ganyan po ang nakikita ko sa kanya. Walang pagbabago. Kahit may edad na siya, ano pa rin po. Ganun pa rin po ang mga kilos niya. Parang batang maliit pa siya. Pero sa kauna-unahang pagkakataon makalipas ang 13 taon, malalaman na ni Aling Emma kung ano ang kondisyon ni MJ. Dahil naninigas ang mga buto at hindi makakilos mula pagkabata, si Aling Emma na ang nagsisilbing kamay at paa ni MJ. Tapos na ikaw, tapos na. Araw-araw, ganito ang buhay na mag-ina. Lamig, naligo na kami. Ang maliit na papag na ito ang nagsisilbing pahingahan at tulugan ni MJ. Wala ka pang damit. Hindi man makapagsalita si MJ, naiintindihan daw ni Aling Emma ang ibig sabihin ng bawat kilos at galaw ni MJ. Pag may nararamdaman po siya, siyempre di naman siya makapagsalita. Ayan, hinuhula-hulaan ko na lang po kung anong masakit niya. Kahit pa paano po, naiiba yung galaw niya, yung mga kilos niyang katawan niya, yung mga tatawa-tawa niya, medyo nababawasan. Kaya minsan, nag-iisip na rin ako na may nararamdaman na naman to. 2007 ipinanganak si MJ. Sa Bicol pa nakatira ang pamilya nila noon. Sa bahay lang daw nanganak si Aling Emma sa tulong ng isang hilot. 4 na oras na habal-habal pa kasi ang layo ng ospital o birthing clinic mula sa bahay nila sa Bicol. Hindi rin nakakapagpa-check up si Aling Emma sa doktor habang nagbubuntis. Kaya po kami din nakapunta sa public hospital. Yung government hospital po, mas malayo pa rin po. Halos lampas pa 4 na oras ang biyahe. Wala raw siyang nakitang kakaiba nang ipinanganak si MJ. Kaya buong akala ni Aling Emma, normal ang sanggol. Di naman po ako nahirapan manganak sa kanya. Normal naman po siya, mataba. Wala pong problema. Pero 1 linggo matapos ipinanganak si MJ, napansin daw ni Aling Emma na may kakaiba sa ikinikilos ng anak. Gumising po siyang mga alas 5 ng madaling araw, pinadede ko pa siya. Tapos nakatulog po ulit. Pagising po ulit ng mag-alas 7, pinapadede ko, hindi na siya dumede. Dinala na po namin siya sa ospital. Private pa nga po yung napuntahan namin. Nung mga hospital nga po ito, walang-wala po talaga kami. Kaya nga hanggang ngayon po sa ospital na
anuhan nito. May utang pa kami. Ma'am Emma, ano nangyari kay MJ? Bakit siya nagkaganyan? Sir, ito po, nung ipanganak ko po siya, normal. Tapos po, pagka 1 week, dinala na po namin sa ospital. Ang ano po ng pidya na naghahawak na po sa kanya, infection daw po sa puso, tapos na tetanus. Pag ano po, pag may mga medical mission, ganyan po, doon po namin siya pinapacheck upan. Kaso wala naman pong ibang sinasabing kung anong sakit niya. Wow, bango na, bango. Pinayuhan silang dalhin sa espesyalista si MJ para malaman kung ano talaga ang sakit ng bata. Pero wala naman silang panggastos. Luto si mama ng ulam. Wala rin kasing trabaho noon ang asawa niyang si Mang Marcial matapos maoperahan naman sa appendix. Ang una pong iniisip po namin sa tungkol sa pera, yung niya, gatas niya. O, kung ano pa ang kinikita namin, kung mayroon man, yun. Yun ang paghahati-hati namin sa pagkain namin, sa kung ano-anong pangangailangan sa araw-araw. Kadalasan po yung kinakain namin, gatas nito, inuutang na lang muna namin sa tindahan. Tatay nito, wala naman pong trabaho kay bagong maoperahan. Wala po kami talagang income araw-araw. Umabot ng 13 taong gulang si MJ nang hindi lumalaki ang katawan, hindi nagsasalita, at hindi nalalaman ni na Aling Emma kung ano talaga ang sakit niya. Mag-ano ka pa? Kain ka na, Kingjing. Ang tubig niya, pinakulo, tapos pinalamig. Hati nga, itong isang swak, hinahati pa namin yan para magkasya sa kanya. Pagkatapos bihisan, tinimplahan ni Aling Emma ng gatas si MJ. Hindi kasi yan umiinom ng malamig na gatas. Gusto niya yung medyo maligang-ligang. Busin mo ha, isnakan. Yan. Ngayon nga lang siya uminom ng gatas. Mula kaninang paggising. Gusto niya, may isnakan siya sa oras na ganyan. Mag-snack siya. Kahit konti. Butog na. Tulog na anak Tulog na ha. May gagawin si mama. Habang naghahanda ng pananghalian si Aling Emma, ang ate ni MJ na si Alicia Jean, 20 taong gulang, ang nag-aalaga muna sa kanya. Pag nagluluto ako, ang bata, doon lang siya. Yan, maingay na yan. Pag talaga hindi niya ako nakikita, yan maingay. Kahanap. Tawag na ng tawag yan. Adobong manok ang niluto ni Aling Emma ngayong araw. Paboritong ulam ni MJ. MJ, kay gutom na. Paano niyo po siya pinapakain? Ito, ganito, nakahiga, subuan, kwento-kwentuhan. Hindi naman po mahirap pakainin, ano? Hindi naman. Kaso nga lang yan, paminsan-minsan nagpapasaway din. Pag di niya nagustuhan ng ulam, ito kasi, paborito niya, sabaw. Opo, malakas din po siyang kumain. Kaya lang, ang tagal. Matapos makakain ng tanghalian, pahinga muna si MJ. Sinamantala ito ni Aling Emma para makagawa ng mga walis tingting. Ngayon, tanghali, hapon, ito naman ang gagawin ko, magawa ng walis tingting. Kay pangbenta, may nag-order sa akin, 3 tali, 3 walis. Benta namin, 20. Pero kahit ilang walis tingting na raw ang naibenta ni Aling Emma, hindi pa rin sapat para makapagpa-check up si MJ.
Siyempre po ma'am, naaawa po talaga ako sa anak ko. Saging ganyan po ang nakikita ko sa kanya. Walang pagbabago. Kahit may edad na siya, ano pa rin po. Ganun pa rin po ang mga kilos niya. Parang batang maliit pa siya. Ang gusto lang daw ni Aling Emma, malaman na sa wakas kung ano ang sakit ni MJ at kung may pag-asa pa siyang gumaling. Sabi ko lang sa kanya na maging malakas lang siya para malakas din si mama. Kasi po parang sa kanya na lang po tumatakbo ang buhay ko. Hindi ko na nga po napapansin ang iba kong anak. Basta siya lang, nasa sa akin lang. Sa hiling na rin ng pamilya ni MJ, inilapit namin ang kondisyon ng bata sa local government unit ng Guindolman, Bohol. 7.7 na. 7.7. Matapos ang halos 13 taon, sa wakas ay matitingnan ng isang espesyalista si MJ. Ano ang matutuklasan nila? Sa hiling ng pamilya ni MJ, inilapit namin ang kaso niya sa Local Government Unit o LGU ng Guindolman, Bohol. Una siyang dinala sa Municipal Health Office para sa initial assessment. 7.7 na. 7.7. Nasa 7.7 kilos lang ang timbang niya o kasing bigat ng 1 taong gulang na sanggol na lalaki base sa Child Growth Standards ng National Nutrition Council. May baon na gatas. Ang sa dili sa karon? Ngayon po Dok, wala naman po siyang, wala naman po siyang sakit ngayon. Sabi ng Municipal Health Officer na si Dr. Baltasar Federico Lau, nakararanas si MJ ng stunted growth. Pero gusto kang ma-rehabilitate na siya. Ang gusto ko lang po na mo, kung ano pa talaga ang Lagi, gusto nyo kang naay para rehabilitation ba? Rehabilitation naman ang ini at to katagbilaran. Pero para mas matukoy kung ano ang dahilan ng hindi paglaki ni MJ, kailangan siyang dalhin sa Provincial Hospital sa Tagbilaran City kung saan may espesyalista. Kinabukasan sinundo si MJ ng mga health worker ng Municipal Social Welfare and Development Office sa Guindolman. 2 oras na bumiyahe sina Aling Emma at MJ papunta sa Provincial Hospital. Pagkatapos ng mga test, sa wakas, malalaman na ni Aling Emma kung ano ang kondisyon ni MJ. Paliwanag ng neuropediatrician na tumingin kay MJ, iba't ibang sakit ang nakita nila sa bata. So, yung diagnosis niya ay cerebral palsy, spastic quadriplegic, so maraming klase ng cerebral palsy. Meron siyang mental retardation, base din sa pag-interview kanina, na severe, chronic malnutrition, dahil nga hindi siya na-take ng maayos. Na-diagnose rin si MJ na may severe microcephaly. Ibig sabihin nun, maliit yung ulo, hindi rin yung lumaki yung brain niya, tama para sa age ng patient. Paniwala ng doktor, ang mga sakit ni MJ ay komplikasyon ng tetanus o impeksyon noong bagong panganak pa lang siya. Posible raw na nakuha ang impeksyon sa panganganak ni Aling Emma sa bahay. I'm sure napayuhan si ma'am na bumalik, pero dahil nga sa kahirapan, hindi siya nakabalik.
Ganito rin ang assessment ni Dr. Maria Isabel Kilendrino, consultant sa Department of Pediatrics sa Philippine General Hospital. Nakukuha siya paglabas na sa sinapupunan. Kadalasan, kung nana sa pusod ang pinagmulan, ito ay nakukuha sa hindi gaanong kalinisan na panggupit o di kaya maaaring sa panganganak at maaari din naman sa paraan ng pagkakalinis sa pusod niya nung siya ay lumabas na. Sabi ni Aling Emma, hindi na niya nadala si MJ sa ospital pagkapanganak. Kasi po, yun na nga po, ang ano po sa amin, yung government hospital po, mas malayo pa rin po. Halos lampas pa 4 na oras ang biyahe. Kaya po kami din nakapunta sa public hospital kasi nga po, unang-una po, yung pamasahe. Wala po kami noon. Isa lang si MJ sa mga batang hindi natignan ng doktor nung bagong panganak pa lang. Hanggang sa ngayon kasi, marami ang walang access sa maternal health care facility para sa mga buntis at kanilang sanggol. Kung susundin ang administrative order ng Department of Health noong 2008, dapat lahat ng buntis nanganganak sa isang health facility tulad ng ospital, lying-in center o birthing clinic. Ang problema, hindi naman lahat may access dito. Noong 2019, halimbawa, 94.3% ng mga buntis nanganak sa health facility, habang 5.5% ang nanganak sa bahay, gaya ni Aling Emma na kailangan pang maghabal-habal ng 4 na oras para lang makarating sa birthing center. Sa parehong panahon, 70.1% ang nanganak na may doktor, 23.8% ang may midwife o komadrona, at 4.4% ang nanganak sa pamamagitan ng hilot tulad ng naranasan ni Aling Emma. Pagka nandun ka sa malalayo, talagang, sorry talaga, kulang yung facilities or napakalayo ng facilities. Kulang-kulang yung mga gamit, no? So talagang parang depende kung saan ka nakatira, mabubuhay o mamamatay ka sa pagbubuntis at panganganak. Yung number of facilities na meron tayo, primarily po ito, tinatayo siya ng ating local government units kasi devolved po ang ating health at ng ating private sector. Pero if we were to summarize what it is, we just wanted to make sure po na yung pagpapanganak, no, yung entire stage ng pagbubuntis hanggang sa pagpapanganak and postpartum ng nanay or after niya manganak, safe po siya at quality po yung services na nakukuha niya. Paliwanag ng pediatrician na tumingin kay MJ na agapan sana ang mga komplikasyon kung agad na napatingin ang impeksyong tumama sa kanya. Napigilan din sana ang paninigas ng kanyang katawan kung sumailalim siya sa physical therapy. Rehabilitation na part niya, kailangan niyang mag-PT para hindi siya manigas. Tapos maagapan yung contractures, kasi contractures yung nangyari sa paa. Sa kamay niya. Hindi niya ma-straight, hindi niya magalaw ng tama. Ngayong malinaw na kay Aling Emma ang mga sakit ni MJ, gusto niyang malaman kung may pag-asa pa bang magamot ang anak. Sad to say po, hindi na po siya gagaling in terms dun sa kung gusto natin siya makalakad, makapagsalita, o kaya maging normal na 13 years old, wala na po talaga. So, yung ano na lang natin dito, survival. Kung kailan siya mabubuhay, ay hindi natin masasabi yan. Pero yun na lang po yung pwede natin i-improve sa ngayon. Sabi ng doktor, pinakamahalagang pagtuunan ng pansin ngayon ng nutrisyon at pagpapalakas ng resistensya ng katawan ni MJ. Priority yung kanyang nutrition. Kabilang din dito sa mga maaari niyang tanggapin ay pagbibigay ng bakuna bilang pag-iwas sa mga sakit at pagsusuri ng rehabilitation medicine specialist para maturuan ng kanyang pamilya ng wastong pagbuhat at pagpwesto kay MJ. Parang inanano ko na lang, tinanggap ko na lang kasi alam ko naman na ganito siya. Alam ko naman pong hindi siya tatagal ng mga gaya ng mga normal na bata. So, hindi ko yung tinatak sa isip kung gano'n ang sinabi. Pinipilit ko pa rin po na maging okay.
Sa kabila ng maraming hirap, si Aling Emma, gaya ng maraming ina, nananatiling may pag-asa. Pinipilit ko pa rin na huwag mawalan ng pag-asa. Labing-tatlong taon na ang nakararaan mula nang isilang si MJ. At dahil malayo ang pasilidad mula sa dati nilang tinirhan sa Bicol, hindi siya natingnan para sana agapan ang kondisyon na meron siya ngayon. 13 taon na rin ang nakaraan mula nang iutos ng gobyerno sa pamamagitan ng administrative order ng DOH na dapat lahat ng ina at sanggol may access sa healthcare facility. Pero dahil marami pa ring lugar na hindi sapat ang pasilidad at health worker, marami pa rin ang umaasa sa hilot, gaya ni Aling Emma. Sa kabila ng maraming hirap, si Aling Emma, gaya ng maraming ina, nananatiling may pag-asa. Yung parang nawawalan na ng pag-asa, pero pinipilit ko pa rin na huwag mawalan ng pag-asa. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.